today I'm going to share with you guys about sa first law of motion or first Newton's law of motion, which is also known as law of inertia. So alam naman natin na meron tayong two statements pagdating sa law of inertia. Ang first statement is a body at rest will remain at rest, at ang second statement is a body in motion will remain in motion in a straight line unless there is an external force acted upon it. So, in this case, magpo-focus lang tayo sa first statement ng Newton's law of motion or first law of motion, which is a body at rest will remain at rest. So, ibig sabihin, yung object natin dito is at rest. Di ba? Ang una nating gagawin before tayo mag-proceed sa example, alam naman natin na meron tayong 4 kinds of forces, which are friction, tension, weight, and normal force. So, i-distinguish muna natin dito kung ano yung mga vertical forces and horizontal forces. So, simulan natin sa horizontal. Horizontal forces. Itong horizontal forces na ito yung mga forces na nasa x-axis. Tama ba? Or east, papuntang west, ganun. Horizontal. So, sa forces na ito, mag-base tayo dito sa example, meron tayong tinatawag na tension at saka friction. Bakit? Bakit horizontal forces din yung tension? Di ba yan nasa vertical? Kasi mayroon tayong tinatawag na tension A sa tension B. Depende yan, di ba? So, merong possibility kapag may tension or may humihila sa object natin, syempre, yung tension na iyon is either tension A or tension B, depende sa pag-given na example. Ito ay nakapaloob sa x-axis or y-axis or sa horizontal and vertical. Bakit friction? I-define muna natin yung friction. Alam naman natin na ang friction is kapag yung dalawang object ay merong contact with each other. Wherein, ang friction ay ito yung opposing motion or subtending motion. In this case, sa example natin, kasi nasa first statement lang tayo wherein a body at rest will remain at rest. So, meron tayong static friction na tinatawag. Mas i-elaborate ko yan mamaya. Next naman is meron tayong vertical forces. Bakit ang sulat ko? Sa vertical forces, meron tayong tinatawag na weight at normal force. Weight, normal force, yun lang. Sa tension din pala, tension. Rather, kasi kakasabi ko lang kanina, di ba? Ang tension ay pwedeng nasa x-axis or pwede ring nasa y-axis. Depende sa forces na gagamitin or depende sa example pala. So, kapag na-define na natin itong mga to, which are ang horizontal forces, meron tayong tension sa friction, yung vertical forces, or ito yung mga forces na nasa y-axis is either upward or downward, north or south. Ito yung meron tayong makikita ditong weight, normal force, saka tension din. So, proceed na tayo sa example para mas maintindihan natin itong sinasabi kong horizontal saka vertical forces. Unang-unang nating hahanapin before tayo gumawa na tinatawag nating free body diagram, or ito yung illustration para ma-visualize natin yung mga applied forces, titignan natin kung ano yung box na merong given. In this particular example, kasi meron tayong, di ba, box A, tas may nakahang na box B, tas merong rope or wire, kahit may naghihila sa dalawang box. So, in this case, ano yung unang hanapin? Yes, tama kung ang sagot mo ay box A. Bakit? Kasi ayun yung may value. Ayun, mayroon siyang 20 kilograms na mass. So, again, kapag maggagawa ng free body diagram, alamin mo muna kung ano yung box or particular box na gagamitan mo or hahanapan mo ng free body diagram rather. In this particular example, merong value yung box A. So, ang gagawin muna nating free body diagram is about sa box A. So, free body diagram ng box A. I-drawing lang muna natin yung example.
Meron tayong box A, tapos meron tayong 20 kilograms. Wag natin kalimutan yung myostatic na ilagay. Myostatic, 0.5. Tapos may naghihila sa kanya. Meron tayong bilog dito or yung pulley. So, ayan, box A. Pang tinanggal ko muna yung box B. So, in this case, ang gagawin natin is gagawa tayo ng invisible Cartesian plane. Para ma-demonstrate ko sa inyo to, gagamit lang ako ng ibang pen. So, maglagay lang tayo dito ng Cartesian plane dun sa mismong object natin, which is yung center natin is yung box A. Gets? Ayan, Cartesian plane. Meron tayong y-axis, saka meron tayong x-axis. So, kapag sa quiz, exam, di mo na kailangan tong gawin kasi ginawa ko na gumawa lang ako ng Cartesian plane para mas ma-explain ko na maayos yung sinasabi kong horizontal forces saka vertical forces. So, in this case, sige, unahin na muna natin vertical forces. Alam naman natin sa vertical forces na sinulat natin kanina, ito ay nilalaman ng weight, normal force, saka ng tension. So, meron tayo ditong weight ng box A, huwag natin kalimutan lagyan. Weight ng box A, tapos meron tayong normal force na perpendicular dun sa surface. So, tapos na. Ayun yung nasa vertical forces. Paano yung nasa x-axis? So, meron tayong tension A kasi andito yung rope or kung ano man yan na maghihila sa kanya. Tension A. Tapos, yung friction natin which is yung Fs, which is yung static friction kasi yung object naman natin is at rest lang. So, static friction. Alam ko guys na alam yun pero gusto ko lang ulit sabihin na bakit yung static friction is pakabila, hindi papunta din sa kanan. Eh kasi nga, ang friction is ito yung opposing motion ng isang object. So, ibig sabihin kapag in this example na a body at rest will remain at rest, syempre pag may possible na gumalaw yung box na papunta sa right side kasi ito yung tension niya, edi ano yung value ng static friction para yung object ay hindi gumalaw? Kasi nga a body at rest will remain at rest, di ba? So, yan. Ngayon, ito na yung free body diagram natin. Ang free body diagram, ito lang yung illustration or ma-visualize natin lahat ng applied forces sa isang object. So, inuna natin yung box A kasi siya yung may mass or may value. Kaya, ang una natin ginawa ay gumawa tayo ng Cartesian plane or invisible Cartesian plane na wherein yung center natin is yung box A. Tapos, nilagay natin yung mga forces along with the y-axis and the x-axis. So, sa y-axis, meron tayong weight, meron tayong normal force. Sa x-axis, meron tayong tension A, meron tayong static friction. So, what's next? Dito na papasok yung find, kung ano yung mga hahanapin natin syempre. So, A, ano sa tingin nyo pinakauna nating hahanapin? Yung tension ba? Yung static friction ba? Yung weight ba? Or yung normal force ba? Syempre, yung weight. Bakit? Lagay natin weight ng A. Kasi yung formula ng weight is equivalent sa mass over grams. Eh, di ba yung may given na tayong mass? At alam naman natin yung G natin dito, I'm sorry, weight is equivalent to mass multiplied by gravitational constant. So, constant nga, ibig sabihin, hindi nababago. So, alam naman natin na ang gravitational constant is 9.8 meter per second squared. So, mahanap agad natin yung weight. Next, ano yung hanapin natin? Kapag nahanap natin yung weight, ano yung next? Siyempre, kung ano yung nasa y-axis din. Kapag nalilito kayo guys, kung ano yung hanapin lagi yung next. Kunyari, nahanap natin yung weight. Titignan mo kung ano yung naka-align sa kanya or kung ano yung nasa axis niya. Hindi tayo pupunta sa tension A or static friction kasi nasa horizontal line siya or nasa x-axis. Sa y-axis, ano pa ba yung makikita nating force maliban sa weight? Di ba yung normal force? So, hanapin natin next is normal force. After ng normal force, ano yung next na hahanapin? Tension A ba or yung static friction? Since wala tayong value na both tension A sa static friction, ang una nating hahanapin dyan sa x-axis is yung static friction. Bakit? Kasi alam naman natin na may formula yung static friction wherein f of x is static friction is equivalent sa mu static multiplied by
normal force, which is hahanapin natin sa pangalawa. So, kapag may value na yung normal force, multiply lang natin sa mu static, which is 0.5. Then, boom, ay na yung Fs natin. And lastly, hanapin natin yung tension A kasi along with the x-axis. After natin mahanapan ng or mga key points na hanapin nating forces, syempre gawa muna tayo ng equation bago tayo mag-proceed. Ang daming gagawin no? Syempre pa mas maintindihan natin or di tayo malito. So again, after gumawa ng free body diagram, identify mo lahat ng forces along with the y-axis and the x-axis. Tapos hanapin mo kung ano yung una mong hahanapin na forces. So in this case, weight, normal force, static friction, and lastly yung tension ng box A. Ngayon naman, gagawa tayo ng equation. Paano? Doon ulit tayo mag-base sa Cartesian plane na ginawa natin. Wherein, sige, unahin natin yung x. Ang summation ng f of x or forces along with the x-axis is equivalent to 0. Ano yung makikita nating forces sa x-axis? Which is tension A plus static friction is equivalent to 0. Di pa tayo nagtatapos dyan. Siyempre, i-consider natin kung positive or negative ba yung force na yon. Kaya nga tayo gumawa ng arrow Alam naman natin na kapag yung arrow is papuntang right side or papuntang east, ito ay positive. So, stay positive lang siya dyan. And since yung static friction natin is pakaliwa or pa-west, ito ay magiging negative. Lagay tayo. Negative f of negative static friction is equivalent to 0. Tapos na tayo sa equation ng f of x. Next is yung equation ng forces na meron sa y-axis or Fy. Summation ng Fy is equivalent to 0. Since meron tayong dalawang forces na makikita, ito y-axis. So meron tayong weight saka normal force. So ang value or sige, lagyan muna natin to. Yung dalawa. So weight of A or weight ng box A plus normal force equivalent to 0. So ano yung sign niya? Ang weight of A natin or weight ng box A is pa downward or pa south, so negative yan. Ang normal force natin, yung arrow niya is pa upward, so positive yan. So yan na, tapos na. Meron na tayong equation ng f of x, may equation na tayo ng f of y or forces sa y-axis. Now, after natin magawa lahat to, madali na lang para sa atin or madali na lang tong sagutan. Promise. So, kaya nga tayo gumawa ng key points. Ano yung una tayong hanapin para di tayo malito? So, meron tayong weight ng A. Alam naman natin na ang weight is equivalent to mass multiplied by gravitational constant. So, maglagay tayo A, MA multiplied by gravitational constant. So, napunta yung A kasi yung mass niya ay nasa box A. Naglagay lang ako ng A dyan. So, equal siya. Ano yung mass natin? Yung given, 20 kilograms. Multiplied by gravitational constant wherein ito ay 9.8 meter per second squared. Tapos, weight of A, multiply natin itong dalawa. Ang sagot dyan is magiging na 196 Newton. Kailan paano naging Newton? Kilogram meter per second squared. Alam naman natin ang Newton is equivalent sa kilogram multiplied by meter per second squared. So, ang original na sagot dito is magiging 196 kilogram meter per second squared. Pero alam naman natin na ang Newton is kilogram meter per second squared. So, ginawa ko na lang siyang Newton. Gets ba? So, yun. May sagot na tayo dito sa box A. I mean, sa weight ng box A. Next, letter B, normal force. Is equivalent to, di natin alam. Wala namang equation yung normal force, di ba? Maliban kapag minanipulate natin to. Pero, guys, bago tandaan nyo to lagi, guys. Bago kayo bago kayo gumawa ng equation or mag-proceed sa formula, lagi nyo tatandaan o isipin. Kaya nga tayo gumawa ng y-axis saka x-axis along sa forces natin. Kapag may value na yung isang force doon, di mo na kailangan ng formula. Mag-base na tayo sa ginawa nating equation. So, since, ito y-axis to, di ba? Ito ang dalawa, yung weight saka yung normal force. Since gumawa tayo ng equation along the y-axis na ang weight ng A or weight ng box A plus sa Newton, normal force rather, is equivalent sa 0.
i-manipulate lang natin yung equation na yan instead dun sa mismong formula. Gets? So, ililipat lang natin tong weight sa kabila. So, meron tayong Newton, normal force, equivalent sa weight ng box A. May value na tayo ng weight ng box A, di ba? Ito, 196. So, meron na tayong normal force na 196 Newton as well. Kasi nga, ang equation natin is along sa y-axis. Ito yung dalawang forces na yon. So, yun na. Tapos na tayo sa y-axis or forces ng weight saka ng normal force. Proceed na tayo sa pangatlo. Letter C, ang static friction. Alam naman natin na ang formula ng static friction is mu static multiplied by normal force. So, ang mu static natin is 0.5 multiplied by normal force which is 196 Newton. Kapag minultiply natin yan, ang sagot dito is 98 Newton kasi kalahati lang yun, di ba? 0.5 kalahati. So, 196 divided by 2. So, meron tayong 98 Newton. Di ba? Madali na lang sagutan. Letter D, last, tension A is equivalent to, di natin alam. Again, titingin ulit tayo sa free body diagram natin na along x-axis yung tension A, di ba meron din tayo static friction. So, nung gumawa tayo ng equation dito, ang summation daw ng f of x or forces na nasa x-axis, meron tayong tension A plus sa negative static friction is equivalent to 0. Dito ko lang kinuha yan, kaya nga tayo gumawa ng equation. Ililipat lang natin tong static friction sa kabila. Then, ayun na. Di ba ito yung static? So, meron tayong tension ng box A is 98 Newton as well. So, tapos na tayo sa box A. Ganun lang kadali. Kaysa mag-analyze pa tayo, what if mag-analyze na tayo simula pa lang sa free body diagram? Di nakakalito, di ba? Maproseso siyang gawin, pero ito yung pinaka-considered or para sa akin na madaling way para sagutan yung equation na to. Or yung problem na to. Next, di pa tayo nagtatapos dyan. Box A pa lang naman tayo eh. Nahanapan na natin yung mga forces along with the box A. How about box B or nakahang siya? So, gagawa tayo ng free body diagram ulit. Free body diagram ng box B. So, dito naman, i-drawing lang ulit natin. Maglagay tayo ng pulley. Tapos, meron tayo ditong box B. Wala namang value yung box B, di ba? Kahit ganyan na lang. Di pala kita. Yan. So, dito, since nakahang siya, ang forces lang natin na mahanap dito is, alam naman natin meron tong tension B or to, kasi may naghihila sa kanya, di ba? At meron tayong weight ng box B. Pero ilan ba? Saan napunta yung Saan napunta yung friction? Tama. Saan napunta yung friction? Wala naman tayong friction dyan, kasi kapag gagawa tayo ng Cartesian plane along with the box B, so ito, gawa tayo ng invisible Cartesian plane. Yan, Cartesian plane. Y-axis saka x-axis. Di naman siya nasa surface, di ba? Gets ba? Wala naman siya nasa surface eh. So, di na natin kailangan ng hanapan ng normal force or tension H. Kasi nga, nakahang yung object natin. So, mag-focus lang tayo sa y-axis. Next, after natin gumawa niyan, hanapin natin kung ano yung kailangan hanapin. I mean, ilagay natin yung mga kailangan nating hanapin. So, letter A, ano sa tingin yung una nating hahanapin dyan? Since may formula yung weight B, bakit di natin yung unang hahanapin? Ba't di natin unang hanapin yung weight ng box B? Kasi, mabilis ba magsalita? Sorry. Ulitin ko. Ano yung una nating hahanapin sa forces na to? Yung tension of box B ba or yung weight ng box B? Kung sa tingin nyo is weight of box B is nagkakamali kayo. Kasi, di ba may formula yung weight which is mass multiplied by gravitational constant. Wala naman tayong mass eh. Di ba? Di naman natin alam yung mass ng box B. Di naman yan sinasabi ng iba na kung ano daw yung weight ng box A is weight din ng box B. No, hindi. So, ang una nating hanapin dyan is yung tension B. Ang last natin na hahanapin is yung weight ng box B.
Gets? At isa pa pala, baka i-include lang. Sige, maglagay ako ng tuldok dito. Since wala siyang mask, di ba? Kakasabi ko lang pala kanina na ano, di mo pareho yung mask ng box A sa box B. Eh, paano natin mapoprove na hindi sila ano? I mean, paano natin mapoprove na hindi pala sila parehas ng kilograms? Eh, di hanapin natin yung mask ng box B sa dulo. Tama ba? Oh, simple as that. Mask ng box B. So, now, unahin natin yung TB. Ay, before pala dyan, mamadali na rin ako, sorry. After natin magawa ng free body diagram, find kung ano yung mga forces na kailangan nating hanapin. Eh, syempre, gawa tayo ng equation. Since wala tayong f of x equivalent to 0 dyan, kasi wala naman tayong forces dyan, so di na natin gagamitin yung summation ng f of x. Ang meron lang dito is summation ng f of y or summation ng forces along with the y-axis wherein meron tayong positive na tension B kasi upward siya. Add natin sa negative WB kasi downward. So, meron tayo negative WB is equivalent to 0. Now, proceed na tayo sa hanapin. Letter A, ano yung tension B? Eh, wala naman tayong equation or formula. Wala naman tayong formula ng tension B. Eh, di mag-base tayo dun sa equation. Di ba? So, pag minanipulate natin to, ililipat lang natin tong weight ng box B sa kabila. So, meron tayong tension B equivalent sa WB. Eh, oo nga pala guys, eh, wala namang value pala yung weight ng box D. Anong gagawin? Since sinagutan natin yung box A, kaya nga nagsagot tayo ng box A, lagi nyo tatandaan guys, kapag ganito yung example, ang tension A is laging equivalent yan sa tension B. Kasi isa lang naman sila ng pulley. Itong pulley yung bilog. Isa lang naman sila ng pulley. Paano sila magkakaiba ng tension, di ba? So, alam naman natin na ang tension A natin na sinugutan natin kanina is 98 Newton. So, ayun din yung value ng tension B natin, 98 Newton as well. Now, letter B, ang weight ng box B is equivalent to, di natin alam. Since ito, gumawa na tayo ng equation kanina. Guys, lagi kong paulit-ulit na sinasabi, bago tayo gumamit ng formula, lagi yung tatandaan or lagi yung titignan yung free body diagram natin. Since meron na tayo, ito diba nasa y-axis yung weight, since may value na tayo ng tension B or tension ng box B, di na natin kailangan ng formula. Ang kailangan natin dito is yung equation na ginawa natin. Wherein, ang tension B is equivalent to weight ng box B kapag nilipat natin yung negative weight of box B sa kabila. So, alam naman natin na ang tension B is 98. So, meron din tayong weight na 98 Newton. As simple as that. Now, after nyan, di ba, sabi ko sa inyo, kapag in-include to sa exam, ito, letter C, madalas kasi di na kailangan yan, pero para sa akin lang, di na kailangan yan. So, hanapin natin yung mass ng box B. Ang formula nito is ang formula ng mass is weight over gravitational constant. Paano ko nakuha? By manipulating the original formula. Gets? So, itong mass, ililipat lang natin itong gravitational constant sa baba. So, magiging WG over mass yan. So, doon lang siya. Sa mga hindi nakakaalam paano gagawin yung manipulation, dagdag ko lang dito pala guys. Sa algebra ata ito na kapag ito, A plus B equivalent to 0, A minus B equivalent to 0, A multiplied by B equivalent to 0, and A over B equivalent to 0. Sa algebra guys, ewan ko kung algebra to. Kapag sum or difference yung equation, para ma-manipulate natin yung formula is ililipat lang natin yung isa sa kabila, yung isang variable sa kabila by changing their sign. So, ibig sabihin, kung positive A to, ilipat natin sa kabila. So, meron tayong B, may iwan yung B, di ba? Itong B equals to, lipat natin yung A, negative A na siya. Kasi iniba ko yung sign. Same as sa minus, kapag nilipat ko itong B or negative B yan, 1 minus B, kasi kapag ginawa ko itong addition or alam nyo na to, di ko na kailangan explain yung magiging, pag naging add yan tapos, yan,
Negative B yan, tama ba? Yung ano, sorry. Yung A minus B is also A plus negative B. Kasi iniba ko lang yung sign ng second term. So, pag nilipat ko tong negative B sa kabila, meron tayong A is equivalent to B. Positive B. And kapag ano siya, kapag ayun yung rule na yun, yung changing the sign, kapag i-manipulate mo yung equation, is sa sum or difference lang yun. Eh, paano kapag multiplication sa division? Ito yung tinatawag na ano, mayroon tayong tinatawag na numerator sa denominator. Paano yun? So, ito, di ba? So, yung 0, meron niya, kunyari, 0/0 yan. Ay, 0/1. Yan, sige, 0/1. Pag manipulate ng sum, or pag manipulate ng multiplication sa division, kapag may gusto ka ilipat na variable, kunyari, gusto ko ilipat ng A, hindi siya magiging negative A. Kundi, magiging, ililipat natin yung A into denominator. So, meron tayong copy, B equivalent to 1/A. Gets? Since, ano lang yan, kung sa sum or difference changing the sign kapag ililipat sa multiplication and division, pag ililipat siya from numerator, kung numerator, magiging denominator. Kung nasa denominator siya, magiging numerator siya. Example, ito, A/B is equivalent to 0. Alam ko 0/0 yan. Pero, kapag gusto ko ilipat yung B, since nasa denominator siya, mapupunta siya sa taas. So, meron tayong A equivalent to B. So, ganun lang. Anyway, back to the equation na mass ng box B equivalent to weight ng box B over gravitational constant. Alam naman natin na ang weight ng box B is 98 Newton over 9.8 meter per second squared. Para mas maintindihan nyo, ma-elaborate, balik tayo sa sinabi ko kanina na ang Newton, change lang natin to, na ang Newton is equivalent din siya sa kilogram multiplied by meter per second squared over, copy ulit natin yung denominator, second squared. So, maka-cancel to meter per second squared, matitira kilogram. So, meron tayong mass ng box B, 98 divided by 9.8 equivalent to 10 kilograms. Ayun na.